Sabay-sabay po nating basahin ang call to worship. Make a joyful noise to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come into His presence with singing. Know that the Lord, He is God. It is He who made us, and we are His. We are His people and the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him, bless His name, for the Lord is good. His steadfast love endures forever, and His faithfulness to all generations. Mga kapatid, sabay-sabay po nating sambitin ang atin pong sinasampalatayanan. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, God's only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day He rose again. He ascended into heaven. He is seated at the right hand of the Father, and He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy universal church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Tayo po'y saglit na tumungo, tayo po ay sama-samang manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit po kami sa iyo sa araw pong ito. Amin pong binubuksan ang aming mga puso, aming dakilang Ama, sa maraming mga bagay, sa iba't ibang mga damdamin at emosyon ng bawat isa sa amin. Gusto po naming lumapit ng may paggalang sa trono ng iyong biyaya. Ipinapasako po namin, Panginoon, ang aming buong pagkatao. We want to come to you in the spirit of humbleness and truth. Gusto po naming ipahayag sa iyo ang mga kasalanang nagawa namin sa aming mga buhay sa nakalipas na mga araw. Kung may nakita ka po, Panginoon, na hindi ka lugod-lugod, amin po, Panginoong, ikinukumpisal sa iyo ang mga bagay na ito at umaasa ng iyong pagpapatawad. Lumalapit po kami sa iyo, Panginoon, ibalik mo po yung aming confidence na lumapit at tumawag sa iyo ng Ama. Lumalapit kami bilang iyong maliliit na mga anak na sa aming mga sarili, nire-recognize namin wala kaming magagawa kung hindi sa pamamagitan ng iyong tulong at paggabay. Lumalapit po kami, Panginoon, humihingi ng iyong habag sa mga karamdamang mayroon ang bawat isa. Lumalapit po kami humihingi ng iyong awa para sa iyong mga probisyon sa pang-araw-araw naming pangangailangan. We come to you seeking for your wisdom sa mga pagpapasya na gagawin namin sa buhay. Ama, sa oras na ito, sino mang mga kapatid namin ang dumadaan sa mga difficulties ng buhay, pwede po bang samahan mo sila at tulungan sila sa mga kahirapang ito? Pinagkakatiwala po namin sa iyo, Panginoon, ang bawat mananampalatayang sa oras na ito'y kasama naming sumasamba. Hipuin mo po ang kanilang mga buhay, ang hiling ng kanilang mga puso, lalo na po, Panginoon, yung alam naman namin na ayon sa iyong kalooban. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang mga tahanan ng Winnipeg Unida Christian Church at lahat ng Unida Churches sa buong mundo. We are asking, O Lord, the parents, grant them wisdom and knowledge kung paano nila pamamahalaan, pangungunahan ang kanilang mga pamilya sa panahong ito ng global pandemic. Akin pong idinadalangin na ang mga hapagkainan ay huwag mo pong pahintulutang magkulang. Lagyan mo po kami parati, Panginoon, ng pag-asa sa aming mga puso na ang lahat ng ito ay lilipas din. Tulungan mo po ang mga anak na maging submissive sa kanilang mga magulang sa panahong ito at sa mga susunod na panahon. Inihiling po namin ang iyong provisions sa mga pangangailangan. Ikaw po ang mag-ingat sa amin pong mga palabigasan, sa aming mga pitaka, at sa lahat ng may kinalaman sa buhay namin. Amin pong idinudulog ang pang-araw-araw naming pangangailangan. Inihiling ko rin po, Panginoon, na sa panahong ito ng kahirapan ng buhay, ang espiritu ng pagkakaisa ang maghari sa mga pamilya. Alisin mo yung samaan ng loob at pagtatampuhan. Kilalanin namin na maaaring sa susunod na mga araw ay hindi na namin taglay ang kalakasan at ang buhay na ito. Samantalahin namin ang pagkakataon
na makapamuhay ng may kapayapaan sa aming mga puso. Hawakan at ingatan mo po ang bawat isa sa amin, lahat po ng mga pastor na mangangaral ngayong araw, lahat po ng mga manggagawa na magiging daluyan ng iyong mensahe, gamitin mo sila sa kapangyarihan mo at ipahayag nila ang mensahe ng ayon sa iyong mga salita. Dinadalangin po namin ang lahat ng mga nakatunghay sa amin at nakikinig ngayon na daluyan nawa ng iyong mga biyaya. Maraming pong salamat, aming Diyos na buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Ngayon po ay sabay-sabay tayong maghandog ng papuring awit sa Panginoon. Samahan niyo po kami sa mga awiting pagsamba. Pangunahan po tayo ni Ruben at ni Yenyen.
see you move, come move the mountains, and I believe I'll see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I'll see you do it again. I've seen you move, you move the mountains, and I believe I'll see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I'll see you do it again. I've seen you move, come move the mountains, and I believe I'll see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I'll see you do it again. I'll see you do it again. I'll see you do it again. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed. The grandeur earth has quaked before, moved by the sound of his voice. Seas that are shaken and stirred can be calmed and broken for my regard. Through it all, my eyes are on you. Through it all, and through it all, it is well. Through it all, my eyes are on you, and it is well.
Magandang araw po sa atin, mga minamahal na mga kapatid, nasaang bahagi man tayo ng mundo ngayon at inaabot po ng pamamahayag na ito ang kapayapaan nawa ng ating buhay na Diyos, ang patuloy po ninyong maranasan sa inyong mga buhay, sa inyong mga tahanan. Salamat po sa Panginoon sapagkat kahit po tayo ay magkakalayo ng lugar na ating kinilalagyan, sa isang espiritu ay tinitipon tayo ng Diyos para po tayo ay sama-samang sumamba. I hope nakikiawit din po kayo. Kami po umaawit habang pinangungunahan po tayo na ni Rebreb at ni Yenyen sa mga awitan. Ganun po sana ang inyong ginagawa sa inyong mga tahanan. So purihin po ang Panginoon sa umaga pong ito. Mag-aaral po tayong muli ng salita ng Diyos at dadalahin ko po sa inyo ang mensahe na pinamagatang Dealing with Life's Difficulties. Mga kapatid, gusto ko po muna kayong kumustahin. Kumusta na po ang buhay ng bawat isa sa atin? How is life treating each and every one? Tayo po ba yung nandun sa sitwasyon na okay lang, chill lang? Tayo po ba ay nandun sa sitwasyon na kahit tumagal pa tong pandemic na ito, okay lang tayo? O nandun na tayo sa sitwasyon na parang enough is enough, Lord, tama na po, gusto na nating sumuko, gusto na nating tumigil ang mga bagay na ito. Mga kapatid, iba't iba ang ating mga sitwasyon, iba't iba ang ating mga damdamin. Meron pa hong mas mahirap ang sitwasyon sa buhay na meron ka ngayon. Tandaan mo kung ano man yung pinagdadaanan mo, hindi ka nag-iisa. Lagi ko pong inaalala yung mga nasa front, yung mga frontliners, yung mga nurses, yung mga doctors, yung mga firemen, yung mga barangay tanod, yung mga tao na nasa kalye na wala silang choice kung hindi ang lumabas, ang maglingkod, sapagkat ito yung mandato na itinalaga para sa kanila. At para sa akin, mas mahirap yung buhay nila ngayon. So, will you please join me sa ating pong pag-aaral ngayon at samahan po ninyo ako. Ang talata po natin matatagpuan sa 2 Timothy chapter 3 verse 1. Ganito po ang sinasabi, ito po'y aking pinag-aralan sa iba't ibang version ng Biblia. Unahin po muna nating basahin yung King James Version. Ang sabi po roon ni Paul kay Timothy sa King James Version, This know also that in the last days perilous times shall come. Sabi po ito ni Paul kay Timoteo sa King James Version. Dapat mong maintindihan ika na sa huling panahon perilous times shall come. Tingnan po naman natin sa Contemporary English Version. Sa Contemporary English Version, ganito ang sabi ni Paul, You can be certain that in the last days, there will be some very hard times. Sa ibang version po, sa New Living Translation, ang ginamit naman po ay ganito, You should also know this, Timothy, that in the last days, there will be very difficult times. At panghuli, sa NIV o New International Version, ganito po ang sinabi, But mark this, there will be terrible times in the last days. Iba't iba po ang ginamit na terminologies at sa mga talata po, in these different translations, we have seen or heard different words. Katulad po ng una, perilous times. Ginamit po ng King James. Meron pong hard times. Meron pong difficult times. At yung isa pa ho rito mga kapatid, terrible times. The point that I want to get is that regardless of how we say it, difficult times are part of life. And because this is part of life, we need to expect that difficulties will happen. We should expect times to become more difficult because we are closer to the return of the Lord Jesus Christ. I am not here to preach about the end times. Wala naman nakakaalam po nun eh. Hindi po natin alam kung kailan mangyayari yon. Pero ang sabi ng Bible, merong mga palatandaan, hindi kailangan ng isang propeta para atin pong malaman na this end times is coming. Sapagkat ang Bible mismo, ang linaw-linaw doon. Hindi kailangan may isang propeta na magsabi na, magkakaroon ng lindol, magkakaroon ng tagutom, magkakaroon ng pandemic, magkakaroon ng kahirapan. Hindi na po kailangan nun. Ang ginagawa po ng inyong lingkod, hindi ko po sinasabi sa inyo that the hard times or difficult times will come.
Binabasa ko lang po ang sinasabi ng Biblia sapagkat noon pa man pinapaalalahanan ng Biblia ang mga tao na darating talaga ito. Po? There will be difficult times. I believe that it is safe to say that you and I are living in those difficult times right now. At ano pang pwede nating asahan? There are times in our daily lives where we feel hard-pressed because of the difficulties that we face. Hindi po ba? There are times when we face such difficulties that we feel that we want to survive them. But somehow, the wonderful grace and mercy of God na ibinibigay niya sa atin, na pagtatagumpayan natin ang mga difficult moment na ito ng ating buhay. Mga kapatid, difficulties have a way of revealing the true character of who we are. Alam niyo po mga kapatid, kapag merong mga mahihirap na mga pangyayari sa buhay natin, ipinapakita lang ng mga mahihirap na pangyayaring ito kung ano na ang na-develop na karakter sa buhay natin. Kaya nga minsan, it is also a way of evaluating oneself. It is also a way for us to evaluate kung ano na ba yung ating mga buhay. Po? May mga pangyayari na inire-reveal lang ng mga bagay na ito kung sino ka na at kung ano ka na. Alam niyo po, God allows difficulties to come into our lives to test and to prove us. Sa James chapter 1, sa verse 2, ano po ang sabi ng James chapter 1 verse 2? Ano po, God allows these difficulties or difficult times, these troublesome times, or these hard times to come in order to test and to develop us. Pwede ba natin sabihin sa sarili natin, Amen? In fact, James says that when these difficult times come, we are to count it all pure joy, knowing that it will produce what? It will produce patience, it will produce endurance. Nakakatulong po ito sa atin para makadevelop ng magandang karakter. It's not a question of It is not a question if you will be tested, but it is a question when you will be tested. Kasi wala po talaga makakaiwas dito. Testing will be part of life. Difficulties will be part of life. Hindi naman pwedeng ang pandemic sa isang bahagi lang. Kaya nga ho pandemic, ibig sabihin ito ay buong mundo. At eto po yun. Tinest po dito, hindi lamang po yung mga leaders, hindi lamang po yung ilang bansa, kundi buong mundo. Even the superpowers, even the nations na kinukonsider nating makapangyarihan, na shake sa bagay na nangyayari ngayon. So, difficulties are coming, sabi po ni James. James did not say if difficulties and trouble comes, but when they come. Yun po ang sabi ni James difficulties are coming into our lives if we are ready or not. Whether you are ready or not, it will surely come. So during your life here on earth, you will have a series of tests. Sabi po ng Bible. And take note, no test is easy. Wala pong test na madali. Pero kung alam mo na darating ito, hindi ba kahit papaano, may anticipation ka na darating ito, hindi ka nabibigla. Yung ibang mga tao kasi ay nando sa sitwasyon na hindi nila inaasahan. Akala po nila ang buhay will always be a bed of roses. Akala po nila, dahil anak sila ng Diyos, hindi ka magkakasakit. No? Akala nung iba, palibasa anak ka ng Diyos, hindi ka magugutom. Kine-claim po nila yung mga talata na hindi para sa kanila. Na po, even yung mga talatang binanggit para sa specific nation, minsan po hindi para sa atin yon. At minsan dahil po doon sa expectation na hindi ka makakaranas nito, pag dumating sa mga sitwasyon na dinanas na, doon sila ngayon nagrereklamo sa Diyos, doon sila naghihinanakit sa Diyos, kasi ang pananaw nila, exempted ang mga Christian sa ganito. We are not. We are not. Because even the difficult times of life, may purpose yun. At ang layunin nga noon, ano po?
ay para sa development ng ating mga karakter. Kaya ang ganda ng paalala ni Santiago, count it pure joy, my dear brothers, when you are facing such trials. For it develops what? It develops our perseverance, patience, and endurance. Amen po ba doon? So, kaya nga po napakahalaga ng studying of the Word of God, napakahalaga ng praying, napakahalaga ng seeking of the will of God, and be faithful sa Kanya at sa paglilingkod sa Kanya, because those are preparations for the difficulties of life. Amen? Lahat po ng ginagawa natin, ito pong ating mga paglilingkod. Ito po ay preparation sa pagdating ng mga difficulties ng buhay natin. Sa dictionary po, defines difficulty as something obstructing one's course and demanding effort and endurance if one's end is to be attained. Yan po yung definition. Tinignan ko po sa dictionary ang definition ng difficulty. Ang sabi po dyan, something obstructing one's course and demanding effort and endurance if one end is to be attained. So kung meron kang inaabot, kung meron kang gustong marating, kung meron kang pinapangarap, asahan mo, hindi po ito makakamit ng walang difficulties. God wants you to overcome the difficulties of life. God allows the difficulties that we face to be a test of who we are and to test the quality of our character. At sa umaga pong ito, I want us to look at 4 difficulties that we all have to face at some point sa ating mga buhay. At gusto ko pong tingnan natin ay ang kasaysayan ng bayani ng pananampalatayang si Abraham. In fact, tinawag po siyang ama ng pananampalataya. Tingnan po natin ang 4 major difficulties na dinaanan niya sa buhay, at sa pamamagitan ng kanyang mga difficulties na ito, mahamon tayo na kung tayo man ang dadaan at makaka-experience ng ganitong mga bagay, medyo kahit papaano mabigyan tayo ng tip. Hindi po ba? Alam niyo po, pag may examination, ang teacher, nagbibigay po sila ng reviewers. Malaking bagay yon. Yung reviewers, malaking bagay, hindi man dumating yung eksaktong ine-expect mo na tanong o question sa exam. At least nabigyan ka ng idea na ito yung scope ng exam. Amen po ba? So ganito rin po tayo. So yung pong pangyayari sa buhay ni Abraham may not be the same test or same difficulties that we will face in the future. Pero at least, sa pamamagitan ng buhay ni Abraham, makita po natin na pwede itong reviewer. Na pwede nating silipin, tingnan, at kung tayo ang dadaan sa ganong klase o kaparehas na sitwasyon, alam natin kung anong pwede nating gawin, katulad ng ginawa ni Abraham. I want us to look at the 4 difficulties that we all will have to face someday. Number 1, yung pong tinatawag na a test of our willingness. The test of our willingness. Kailan po nangyayari ito? Kapag dumating yung major move that affects a critical change. Alam niyo po mga kapatid, kung meron po tayong madalas na ayaw yung babaguhin yung normalidad. Galit po tayo kapag binabago yung mga bagay na tayo ang nag-set. Kapag tayo ang nagtadhana, kapag tayo ang nagtalaga. Alam niyo po yung kusina, minsan, kapag misis ko ang nag-ayos ng kusina, lagi niya sinasabi, kung ano yung ginalaw nyo, ibalik nyo sa dati. Kung ano yung mga bagay na ginamit nyo, isauli ninyo. Kung ano yung nadumihan ninyo, linisin ninyo. Tama naman po, hindi po ba? Pero alam niyo po, sa buhay natin, hindi lagi na lahat ng bagay na gusto nating mangyari at isinet natin ay mangyayari. May mga pagkakataon na maa-alter ito, magagalaw ito, mababago ito. At doon sa mga pagkakataon na yon, are we willing to adjust to the critical changes na nangyayari? May mga major move that will affect our life. May mga changes. Katulad po ngayon, ang isa sa nangyayari ngayon, maraming mga taong hindi makalabas ng bahay. Yung mga mahilig magpasyal-pasyal, yung mga hilig mag-shopping, magpunta rito at magpunta roon. Ngayon po, burong-buro na po sa loob ng bahay. Ano po?
Kaya po yung iba hindi maawat. Yung iba po talaga nagwawala, nagpipilit lumabas. Mahirap po kasi because we set things our way. We want to control everything. We want to be in charge. Pero darating yung panahon na may mababago at sa mga pagbabagong iyon, ang question is, are you willing? Tandaan po ninyo mga kapatid, Hebrews chapter 11, verse 8. Ano po sabi diyan? By faith, Abraham, when he was called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went even though he did not know where he was going. Sabi po sa Hebrews 11:8, sinabi ng Diyos sa kanya, lisanin mo ang lugar na ito, dadaling kita sa lugar na ipamamana ko sa iyo. Walang naiintindihan si Abraham, hindi niya nauunawaan, pero sumunod siya. With every move, there is a change. You cannot move from one place to the other without having change, without something changing. So lahat ng mangyayari sa buhay natin, lahat ng gagawin natin, may pagbabago. At alam niyo po, minsan, dahil sa ayaw nating magbago, Diyos na mismo ang nag-aalter ng situation para dalhin tayo sa kanyang direksyon. Sabihin mo sa katabi mo, amen. No? So this was a major move for Abraham. But with this move came great change. God asked him to pick up everything he had and move to another place. Gaano kahirap yun? God was telling Abraham to leave his comfort zone. God was saying to Abraham, Abraham, I am taking you to a new level of faith. I am taking you to a new level of anointing. I am taking you to a place that you have never been before. A place of my presence, a place of power, a place of provision. Pero lahat ng iyon ay pangako pa lang. Lahat ng iyon ay hindi pa niya nakita. Lahat ng mga iyon ay hindi niya pa pwedeng panghawakan. Abraham could have asked, God, saan mo ko dadalhin? God, where am I going to go? How long is it going to take to get there? Madalas tayo ganun eh. May gustong ipagawa ang Diyos. Gusto muna natin to see is to believe. Patikin muna, Lord. Ipakita mo muna sa akin. Kung hindi sigurado, ayaw natin. We don't usually do what God wants us to do. We don't have the willingness to be obedient to what He is asking. But that's not what Abraham did. Abraham simply took a step of faith in the direction that God told him. Ang kausap ko po ngayon ay mga Kristiyano. Ang kausap ko po ngayon ay mga mananampalataya. Itong pangyayari na kinakaharap po natin, maybe God is doing something to change something in your life. Maybe God is allowing us to move out of our comfort zone. Maybe God is allowing us to think, evaluate, kumusta ang buhay natin? Masyado na tayong kampante. Masyado na tayong spoiled. Baka naman ito na yung panahon na para pag-isipan natin na ang lahat ng bagay sa mundong ito, anytime pwedeng mawala. In a click of a finger, pati yung burol na pinaghahandaan mong grandioso pagdating ng araw, ay hindi mo mararanasan dahil once na contacted ka ng virus doon sa ospital at ikay namatay, hindi ka na makakabalik sa iyong pamilya, babalutin ka na lang at diretso sa cremation, pati na ang pinaghandaan mong magandang lamay ay hindi na mangyayari. Naisip niyo po ba yon? How morbid? How morbid those scenarios kung mangyayari sa buhay mo. Pero wala tayong magagawa eh. Nakuha niyo po? Kahit gaano ka kahusay magplano, kahit gaano ang paghahanda mo sa buhay na ito, tandaan natin, may mga pagkakataon na magagalaw ito at mababago ito. Are you willing to obey to the changes? O magrereklamo ka at maghihinanakit sa Diyos bakit nangyari sa iyong bagay na ito? Sisisihin ba natin siya sa pwedeng maganap sa ating buhay? Kaya po ipinapaalala ito sa atin na kung dumating man tayo sa mga bagay na yon, tanggapin natin ang naging aksyon ni Abraham. Magkaroon tayo ng willingness na tanggapin ito bilang bahagi ng plano ng Diyos. This was a major change for Abraham. This was a difficult change for him. In the first place, he was 75 years old. He was ready for retirement.
Pero sa pagkakataong ito, ready na siya to retire pero pinalilipat pa siya ng Diyos for a new venture, for a new job, for a new work, ministry. Abraham was ready to claim his social security, to claim his retirement benefit. But God says, Abraham, leave your comfort zone and come and go with me. And while Abraham was ready to call it quits, God was saying it's time for a major move and some critical changes. Kapatid, gusto rin sabihin sa iyo ng Panginoon ito ngayon may mga pagbabago pa sa susunod na mga araw. At ang sabi po ni Pablo kay Timoteo, difficult times are coming. Difficult moment will come. So here is the test of a real believer. Here is a test of a real Christian. A real believer will follow God's leading without questioning where God is taking him. Amen? Tandaan po ninyo, with every move there is a change. You cannot move from one place to the other without something changing. Every step that we take either moves us closer to God and His provision for our lives, or it moves us away from God and His provision for us. The question is, are you willing? Are you willing to follow God to the place of His glory and to the place of His provision? The problem is most Christians live in a comfort zone. The comfort zone is a frame or a state of mind more than it is a physical location. Alam niyo po yung comfort zone, hindi yan lugar. Hindi yan geographical setting. Yung comfort zone is a frame of mind. Most Christians have reached a place in their lives where they are satisfied with just being saved. With just being saved and waiting for the heaven to come when they die. His or her reasoning is, I am saved and on my way to heaven, and that is all that matters. Mga kapatid, tandaan po ninyo, God wants us to leave our comfort zone and make a major impact in the lives of other people too. Amen? Hindi ko po kino-question kung papunta na tayo sa langit. Yun naman ang pangako ng Diyos. Pero nandito pa tayo sa lupa. At hanggat nandito pa tayo sa lupa, may mga major changes na kailangan mangyari para magkaroon din tayo ng major impact sa buhay ng iba. Amen? God wants us to move in the direction that He has prepared for us and bring about a positive change in the lives of others as we go. God says, start moving, Abraham, and I will direct you. Kapatid, if your faith hasn't led you to take any risk, it is not faith. If your faith, ulitin ko, hasn't led you to take any risk, it's not faith. Amen? So yun po yung unang major difficulty sa buhay ni Abraham. The test of willingness. Major change that affect critical change. Are you willing? Hindi ko po alam kung ano na yung major changes na nangyari sa buhay ninyo. Hindi ko po alam kung ano yung dumating na kailangan mo magpasyang magbago. The question is, are you willing to change? Pangalawa, second is a test of our vision. Si Abraham, naranasan niya yung delayed promises that produces a dreamer. Si Abraham po, hindi naman niya agad naranasan yung pangako Ano po? Nakita niyo po sa Hebrews 11:9, ano po ang sabi? By faith, he made his home in the promised land like a stranger in a foreign country. Like a stranger in a foreign country. Doon sa promised land, doon mismo sa lugar na sinabi ng Diyos na pumunta siya. Namuhay siya ron bilang stranger. Pero ang sabi ng Diyos, magiging kanya yon. Alam niyo po ba kung saan siya tumira doon sa promised land? He lived in a tent. At anong nangyari? Pagdating niya ba ron, nakamit niya agad yung biyaya ng Diyos? Nakamit niya ba agad yung fulfillment ng pangako ng Diyos? No! Alam niyo po ba mga kapatid, si Abraham,
kasama ng kanyang lahi, tumira sa tent. Si Abraham, si Isaac, si Jacob, lahat ng kanyang mga, ano tawag doon? Generation, 3 generation. Lahat sila tumira sa tent. Ano pong ibig sabihin? Hebrews 11:39, ano pong sabi? And this all having obtained a good report through faith, received not the promise. Wow. So sa mga panahon na ito, bakit hindi agad nangyari? Sumunod naman si Abraham. He is willing to obey. In fact, sinunod niya ang Diyos. Pero pagdating dun sa lugar na sinabing puntahan niya, hindi naman antimano na-receive niya yung pangako. And this is another test. Diba, minsan, sasabihin ng mga pastor, oy, magsimba ka lang. Mag-pray ka lang. Magbasa ka lang ng Bible. Minsan, easier said than done. Hindi po ba? Minsan kasi, yung mga pangako sa Biblia, again, ay ginagamit ng iba bilang talisman. Ginagamit ng iba bilang pampaswerte. In fact, mayroong mga taong lagi may bit-bit na Bible, hindi naman binabasa. Pero hindi nila maiwan-iwanan dahil ang kanilang paniniwala may dala itong swerte. Ganito po, maraming mga tao tinitingnan ang kanilang relihiyon at pananampalataya. Tinitingnan nila dahil ito'y swerte at may dala itong pagpapala. Pero tandaan po ninyo, mga kapatid, pag sumunod ka sa Panginoon, hindi agad tinatanggap natin ang mga pangako ng Diyos. Just like what happened to Abraham. Sumunod siya, iniwanan niya ang Ur, nakarating siya sa lupang pangako. Pero saan siya tumira doon? Sa lupa na kanyang pinanggalingan, okay na buhay niya. Marami siyang mga alagang hayop, okay na ang buhay niya. He is about to retire at the age of 75, pero dinala siya ng Diyos para ano? Para pagpalain eh. Pero bakit pagdating doon, 3 henerasyon na nakalipas, they all live in a tent. Alam niyo po ba mga kapatid, ang unang property ni Abraham sa lupang pangako, ang unang-unang property na nagkaroon si Abraham sa lupang pangako ay ang burial site ng kanyang asawang si Sarah. Nakuha niyo po? Ang unang-unang piece of property na naging pag-aari ni Abraham ay ang kapirasong lupang paglilimbigan ng kanyang asawa. Nasaan ang pangako? Nasaan ang pagpapala? Hebrews 11:39, and this all, everything, all, having obtained a good report through faith, received not the promise. Promise is a very important word in the vocabulary of faith. God said, I am going to give you a promised land. And Abraham have wanted to. Ang tanong, kailan? Kailan? Pinangakuan ang tanong, kailan matutupad? Sinabi ni Jesus, I will return. Ang tanong, kailan? Kaya maraming mga Kristiyano na ngayon ang naiinip. Dahil matagal-tagal na rin yun. Matagal na yun. Maaring kamatayan nating lahat na hindi pa rin babalik ang Panginoon. Pero ang tanong, sinungaling ba ang Diyos? No! Kasi yung mga bagay na pangako ng Diyos is not on our term. It will always be in His term, in His time, in His will, in His appointed moment. Minsan ito hindi natin maintindihan eh. Bakit ba kapag sinabing pangako, gusto nating hatakin ang kamay ng oras at mangyari ang pangako nyo sa panahon mo? Kaya marami pong disappointed sa kanilang Christian life kasi hindi nila maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng mga pangakong ito. Tandaan nyo, may test of our vision. May test of faith. God wants us to base our lives on the promise, not on expectations. Ngayon, kung hindi mangyari sa panahon ko, mananampalataya ako. Babalik ang Panginoong Jesucristo kung bukas, praise the Lord. Kung hindi, mananampalataya pa rin ako. Kung matatapos ang pandemic na ito sa panahon ko, praise the Lord. Kung sa panahon ng mga anak ko, praise the Lord. Kung sa apo ko na, praise the Lord. Kung hindi matapos, mananampalataya pa rin ako. Amen? Hindi mababago nito ang pagtitiwala ko sa Diyos.
God promised him the promised land, but after he got there, there was delay. There was a great delay. In fact, Abraham not only waited for his life, he waited Isaac's life, and he waited Jacob's life. 3 generations, and they're still living in the tents. They couldn't even settle down. How would you like to live in a tent for 3 generations? Can you imagine Sarah saying, Abraham, when are we going to get a real house? When are we going to get our piece of property? Alam niyo po mga kapatid, I can handle a test in life if I knew there's going to be an end to it. Siguro po kung sasabihin sa inyo ng Diyos, mga anak, ang pandemic na COVID ay matatapos na sa katapusan ng buwan ng April. Di po ba? Saya na. Kasi alam na natin kung kailan matatapos eh. Pero ang pangako ng Diyos, lahat ng ito ay pwedeng matapos. Di lang natin alam kung kailan. Amen? Minsan ho kasi, no, God wants us to base our lives on promises, not on explanations. Not on explanations. Because God sometimes doesn't explain kung ano ang kanyang mga ginagawa. Po. I can handle the test if I knew there's going to an end. I can see out there the end of it. Mas madaling tanggapin. But the hardest kind of test, take note of this. The hardest kinds of tests to handle are the tests in life when you don't know if they're going to end. Ito ang pinakamahirap na test. That is a very difficult test. The delayed promise that you have been waiting on that brings difficulty in your life. You wondering, God, when are you going to come to end all this? Mga kapatid, ang hamon sa atin is to never quit or never give up. Abraham never gave up. He never went back to Ur. Nung nakita niyang mahirap ang buhay sa lupang pangako, hindi siya bumalik sa Ur. Abraham waited on the fulfillment of the vision that God had promised him of a son and a promised land. He never lost sight of what God had shown him and revealed to him. Some of you are going through this test right now. You have a vision of things getting better. The question is, when are things going to be better? When are things going to get better? God, I have had a vision look up inside of me for so long. When will I see it come to pass? You just need to wait. You just need to trust the Lord. Hindi po ba? Hebrews 11:39 said, "This all died in faith, not having received the promise." Let me ask you a question. What have you been expecting God to do in your life that hasn't happened yet? Abraham had to wait 3 generations. All God's saints had a delay. Yung mga lingkod ng Diyos sa Biblia, naghintay. Merong moment of waiting. Minsan alam ko naiinip kayo. Nakakainip nga naman kailan ba babalik ang oras ng pagtatrabaho. Samantalang pag yung nagtatrabaho, ang hinihintay naman natin, kailan ang oras ng bakasyon. Kailan ako makakalabas ng bahay, pero pag nasa labas ka ng bahay, gusto mo naman makauwi na at makauwi ng bahay. Pero alam niyo mga kapatid, even the heroes of faith, naka-experience po sila na dapat maghintay. All God's saints had a delay. Moses waited 80 years. Noah waited 120 years. Abraham waited his lifetime. God always gives his believer the waiting test. Abraham never lost sight of his vision of the promised land or the dream of having a son that would one day fulfill his hope and dreams of being a father of many nations. God always gives his believer the waiting test. Kaya kung meron ka man ngayong paghihintay, that is a test. It may be difficult.
That is part of life's difficulties. A major move that brings critical change. A believer will follow God's leading when he doesn't know where. A delayed promise that produces dreamers. A real believer will wait for God and for His timing when he doesn't know when. Amen? Ang tunay na mananampalataya, may willingness sumunod sa Diyos kahit hindi naiintindihan. Ang tunay na mananampalataya ay may willingness na maghintay yung timing ng Diyos. Pangatlo, let's go to the number 3. Ang tawag po rito, a test of our ability. Impossibilities that impossibility that become God's possibility. May mga bagay na pwede tayong gawin. May mga bagay na kaya nating gawin. Pero alam niyo po ba na minsan, kung yung bagay na magaling ka, minsan, hindi mo rin kaya. At minsan, dadaling ka ng Diyos doon para ma-realize mo na tanging sa Diyos lang tayo pwedeng umasa. Hebrews chapter 11 verse 11, by faith Abraham, even though he was past age and Sarah herself was barren, was enabled to become a father because he considered God faithful who had made the promise. Alam niyo po mga kapatid, nasira yung kotse ko na isang araw. Naikwento ko na po yata ito sa prayer meeting . Sira yung kotse ko, may lumitaw na check engine. Pinatest ko po ito at ito po ay crank sensor failure. Alam niyo po, dinala ko doon sa mekaniko at yung mekaniko, in-advise niya, palitan namin yung crank sensor. So hindi lang yung crank sensor, lahat na po ng sensor pinalitan namin basta nandun sa may engine. 4 na sensor po yung pinalitan namin. Hindi rin po nawala. Kaya sabi po ng mekaniko ko, hindi ko na alam pastor kung ano gagawin. I have tried everything. Siguro, ang huli na lang natin gawin, mag-change oil ka. Parang nung una sabi ko, anong logic nung mag-change oil kung ang problema ay mga sensor? Pero I trust him. I trusted him. Kasi po sabi niya, kung ang oil mo marumi na, pwede na yung mag-block doon sa mga sensor. Which, that is true. Sumunod po ako sa kanya. Sinabi niya, pag yan ay napalitan natin, okay na po yan, pastor. So to make the long story short, nangyari yung sasakyan ko dahil nag-change oil. At nangyari po yon dahil pinakinggan ko ang mekaniko ko. We've talked about Abraham before. Abraham is 99 years old. 99 and still, hindi siya nagkakaanak. 75 yung sinabi ng Diyos na pumunta ka doon sa lupang pangako, pagpapalain kita doon, I will make you rich, I will prosper you, I will give you a land and a son, and your offspring will be like the sand. God says He's going to be the father of a great nation. He had already changed His name to Father of many nations. From Abram, ginawa siyang Abraham. Nagpalit na nga siya ng pangalan . At yung Abraham, ibig sabihin nun, Father of many nations. Gaano nakakahiya yun? Dahil sa paniniwala mo, doon sa sinabi ng Diyos, nagpalit ka na ng pangalan. It was physically impossible right now na matupad pa yung pangako. Kasi 99 years old na. Lalong imposible kasi yung asawa niya ay baog. The Bible says when God said you're going to have a child, anong nangyari? Nagtawa na lang si Abraham at nagtawanan silang mag-asawa. Pero ang Diyos ang sabi, magkakaanak kayo and nagbigay pa ang Diyos ng pangalan sa kanilang magiging anak. And you are going to name him Isaac, which means laughter. The Bible said Abraham looked at himself and said, no way. And Sarah looked at her body and said, double no way. Abraham laughed and Sarah laughed. But God had the last laugh. Amen? Tandaan po ninyo, our impossibilities become God's possibilities. Ephesians 3:20, now unto Him that is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Some of you are worried. Some of you maybe are discouraged and down and you're saying, I just don't know how God's going to do about it.
and you don't know how God's going to help you right now. Meron kang karamdaman, isolated ka, meron kang ubo, meron kang lagnat, kakabaka-baka. How am I going to solve this problem of mine? Minsan, dadalhin tayo dun sa sitwasyon na hindi na natin alam kung anong gagawin. Lampas na sa ating mga abilidad para tayo'y tumawag at manampalataya sa ating Diyos. Minsan hindi natin alam paano tayo makakaraos sa maghapon para sa kakainin. Hindi natin alam kung kailan darating ang susunod na rasyon ni Kapitan. Hindi natin alam kung mapipili tayo ng DSWD sa bibigyan ng konting ayuda galing sa gobyerno. O tayo'y lalampasan dahil hindi nila kinikilala na tayo merong matinding pangangailangan. Hindi natin alam. At kung nandun ka sa sitwasyon na tila ba imposible na ang iyong senaryo, ang iyong sirkumstansya, katulad ni Abraham, maaaring pinagtatawanan na lang natin kung sasabihin natin, makakaraos ka rin. Maaaring pagtatawanan natin na magsasabi sa ating, masosolve din yan. At maaaring pagtatawanan natin ang magsasabi sa ating, kaya mo yan, kapatid. There is one more difficulty that we have to face. Or we see it in Abraham's life, and we see it in Abraham's life rather, and it is the greatest test, the ultimate test. And I'm thankful that God tells us in advance, it's going to come because it will come in your life and you can count on it. Hindi lang po yung mga difficulties na tetest sa ating ability, kundi yung final test kay Abraham, at ito ay ang number 4. Ito po yung a test of our commitment. At senseless tragedies that develop strong commitment. A test of our commitment. When Abraham was asked to offer Isaac, natupad yung pangako ng Diyos, nagkaanak nga sila. Pero alam niyo po ba, na yung pangako ng Diyos na anak ay hinihingi uli ng Diyos para ihandog sa Kanya as a burnt offering. Abraham could have said, this is senseless, Lord. Others would have said that is a great tragedy. But from God's perspective, it was a question of Abraham's commitment. It is when God asked Abraham to sacrifice his own son, the miracle boy, the miracle baby, the promised child. Isaac was one that was to bring fulfillment of all Abraham's hope, dreams, and aspiration. Ang sabi ng Diyos kay Abraham, I want you to sacrifice your son. By faith, Abraham, when God tested him, offered Isaac as a sacrifice. Abraham remained committed to God even though he couldn't make sense of what God was asking to him or asking him to do. And even though God had said to him, it's through Isaac that your hopes and dreams will be fulfilled, Abraham was so deeply committed to God that he obeyed him. By faith, Abraham, when God tested him, offered his only son. Abraham was having a test, and it was a test of commitment. Mga kapatid, kayo pong nakikinig sa akin ngayong araw, we all face things that seems to be a senseless tragedy. When we face senseless tragedies in our lives, it brings us to a place where we rely on God for strength to go on. We rely on Him. Is it through the senseless tragedies that we are made stronger in the Lord Jesus Christ? Alam niyo po ba mga kapatid, yung kantang It Is Well With My Soul ay nabuo, naisulat sa mga panahon ng trahedya. Sa mga panahon ng kawalan, ng kamatayan ng mahal sa buhay, nabuo yung awiting It Is Well With My Soul.
At napakaganda po ng mensahe ng awiting ito na sana magpaalala sa atin na anuman ang sitwasyon ng buhay, kahit napakabigat na trahedya ito, tandaan natin, pinapayagan ito ng Diyos to test our commitment. Kumusta po tayo ngayon? There are a lot of things in the world that does not make sense. Life is not fair. Sometimes it doesn't make sense. We often say it's not fair that this happened to me. This is not supposed to happen to my family. Pero ang tanong, who said that life was ever going to be fair? That's why there's a heaven and there's a hell. One day, God is going to settle the score of all the unfairness that you and I are facing in this world. Sa Pilipinas, naririnig at nababasa ko po yung pagiging unfair. Ang DSWD, namimili lang ng tutulungan daw. Unfair. Kasi yung mga binibigyan, ipinansusugal lang yung binibigay ng gobyerno. Unfair. No? Lagi po nating naririnig yan. Pero tandaan po ninyo, someday, God will settle all this unfairness. Abraham had no assurance that God would have Isaac spare. He didn't have any assurance of that. But look what he did. Hebrews 11:9, ano po ang sabi? O 11:19 to be exact. Abraham reasoned that God could raise the dead, and figuratively speaking, he did raise Isaac back from the dead. Figuratively and literally. Hindi pa nga napapatay. Nagbigay na ng ransom ang Diyos sa pamamagitan ng isang tupa na nahuli yung kanyang sungay doon sa bush. At doon mismo sa oras na yon, ipinakita mga kapatid ang paglalarawan sa ating Panginoong Hesukristo na siyang kordero ng Diyos na tutubos sa buhay ng bawat isa sa atin. What was Abraham's confidence? If God can give me a son at age 99, when my wife and I already physically incapable of having children, if God can do that kind of miracle, He can raise my son back to life again. Amen? That was his confidence. Some of you have been through some senseless tragedy in life. Meron po ako isang kaibigan o meron po isang pamilya sa California, ang pamilya Sinfuente. Si Kuya Nestor, yung ama ng tahanan, asawa ni Ate Mirna, na ngayon po ay may COVID. Nahawa po siya sa kanyang kasamahan sa trabaho ng COVID. Nasa hospital po si Kuya Nestor ngayon. At ang balita ko po sa mga anak at sa mga mahal sa buhay, nanghingi sila ng prayer para sa kapatid na ito. Pwede nating isisi kung kani-kanino yung mga nangyayari sa buhay natin. Pwede nating isisi dun sa tao na nakahawa. Ano ba naman yun? Dapat nag-isolate na siya. O pwedeng sisihin yung may sakit. Dapat hindi na siya pumasok. O pwede nating isisi sa Diyos, Lord, bakit siya ang binigyan mo ng bagay na ito? Kung sisihan lang, ang dami nating pwedeng sisihin. Pwedeng sisihin ni Ate Mirna ang kanyang sarili, dapat di ko na pinapasok si Nestor. Pero mga kapatid, wala namang maitutulong yung sisihan, di po ba? Some of you have been through some senseless tragedies in your life. But through it all, God was with you and brought you through. Your commitment to God was what enables you to go on. We need to be committed in spite of everything. Others, however, have allowed the senseless tragedies to allow them move away from God because they were shallow in their commitment to Him. You may be here today, you may be there today listening to me, and you can say to me, madali mo lang nasasabi yan kasi hindi ikaw nasa kalagayan namin. Mga kapatid, tandaan po ninyo,
God never gave Abraham any explanation for any of the difficulties that he went through. But God was there to see Abraham through every difficulty he faced. God may never give you an explanation for the difficulties that we face, but He will be there to see us through pag nangyari ang mga bagay na ito. So bilang conclusion mga kapatid, are you ready to get a grip on the difficulties of life? The most difficult thing that I can imagine is trying to live a meaningful and fulfilled life without the Lord Jesus Christ. That is the most difficult thing. Yung mamuhay ka ng payapa, mamuhay ka ng panatag, nang mamuhay ka ng matagumpay, nang wala ang Panginoong Hesukristo. Iyon ang pinakamahirap na mangyayari. Kasi hindi yun mangyayari. You cannot live a peaceful life without Christ. You cannot live a happy life without Christ. There will be no joy without Christ. God wants us, all of us, to move out of our comfort zone and bring change to the community. That's the first. Pag may mga changes, tandaan mo, hindi lang para sa iyo yan, para din yan sa iba. Kaya we salute the frontliners. We salute yung mga nurses, doctors, taya ang buhay, mga sundalo, mga pulis. Yung mga gumagawa ng mga trabaho para sa iba. At yung naglilingkod para sa iba. We know that you are moving out of your comfort zone para sa bagay na ito. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon. At sa araw pong ito, some of you may be saying, God, when are you going to meet my need? When are you going to help me get out of this? When are you going to help me with my problem? When are you going to heal me? When are you going to save my parents? When are you going to save my children? When are you going to reconcile me with the person I am at odds with? When are you going to answer my prayers? Some of you are grieving over the difficulties that you have faced and gone through nitong mga nakalipas na araw. It's time to allow God to bring healing to your broken heart and to allow God to heal your broken spirit. Mark 9:24, ano po ang sabi? Huling talata. A man comes to Jesus and says, I want you to heal my son. Jesus said, if you have faith to believe, I will heal your son. God acts in our lives according to faith. He says, Lord, I believe, but please help with my unbelief. I love it. I love that phrase. Alam niyo po nangyari, Jesus healed that boy. And that boy was healed on the basis of the father's faith. It was enough for the boy to have his healing. God and us, we live and operate on faith. There may be times when I may not have a lot of faith, but it's a little faith in a God that get big result is important. We may have that little faith, pero ang sabi ng Diyos, a mustard seed faith lang ang kailangan, and we can move even the most difficult and most disastrous tragedies ng buhay natin. That is all we need. Pagpalain po tayo ng Panginoon. I hope na pagpala po kayo ng mensahe. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel. May I also remind all of you, tiis pa mga kapatid. Again, panghawakan natin yung mga pangako, hindi yung explanation sa mga pangako. Ang paalala sa atin ay maghintay, wag lalabas ng bahay for a moment, mag-aral ng salita ng Diyos at magpalalim pa sa ating pakikipag-ugnayan sa Kanya. God bless. Pagpalain po tayo ng ating Diyos na buhay. Tumayo po tayong lahat at awitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below.
Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Mga kapatid, ang hindi matingkalang pag-ibig ng Diyos na nasa ibabaw ng ating pag-iisip, ang patuloy na pagliligtas mula sa ating Panginoong Hesukristo, ang tanglaw, aliw, pagsama ng Espiritong Banal, ang sumaating lahat, ngayon at magpakailan-kailan paman. Amen. 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 Magandang araw po sa inyo lahat mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia, ang biyaya, pag-ibig at kasaganaang galing sa kahabagan ng Diyos na buhay, ang maranasan ng bawat isa sa atin hanggang sa muli tayong pagsamasamahin upang magkatipon-tipon sa kanyang bahay-sambahan. God bless everyone!